Hi mga Lods! Welcome sa ating cooking vlog. Tara, magluto tayo ng ulam Tokwat Baboy Edition. Ayan, so isa-isahin po natin yung sangkap. Kailangan natin ng tokwa. Siyempre dapat ang tokwang bibili natin ay presko at sariwa. At kailangan natin ng 1 kilong karneng baboy, isang pirasong malaking bawang at sibuyas, ating soy sauce, siyempre yung ating cooking oil. Then kailangan din natin ng onion spring para magmukhang malasa at masarap ang ating tokwat baboy. Paminta at ang Mamacita's oyster sauce, pampasarap at pampalasa. So gagamit din tayo ng margarine or dairy cream pwede na. Siguraduhin lang na yung tokwang mabibili niya ay fresh, firm ang kanyang texture kasi para iwas panis mga lods. Mag-init tayo ng kawali, lagyan natin ng mantika. Una natin piprituhin ang ating tokwa para mamaya paghalo ay siya po ay crispy outside but juicy inside. Siya nga pala mga lods, kung kayo po ay nais magluto, sundan lamang po ang mga procedure na to at tsak ito ay malaking tulong sa inyong tahanan. Makamumura tayo sa pagluluto nito. Comment na rin po kayo sa ating video at pakishare na rin po sa mga nanay ng tahanan at sa tatay ng tahanan na mahilig magluto. Pag mainit na po ang mantika, ay ilagay po natin isa-isa ang piprituhin tokwa. Yan. Much better po ay slow fire ang ating gagamitin para iwas tutong yung ating tokwa para manatili siyang golden brown maya-maya. Yan. Medyo mahaba lang itong procedure na to pero pag kayo po ay natutong magluto nito, napakasarap ng magiging resulta ng inyong meals for the day. Yan, golden brown na po siya. So mamaya, i-set aside natin ang ating prinitong tokwa. So dahil slow fire ang ating ginagamit, kaya ganyan ka golden brown lang ang resulta ng ating tokwat. Yan. Separate muna po natin siya. So sunod naman po natin i-prepare ang paggigisa ng ating baboy. Siyempre, lagi natin isaalang-alang na dapat ang mabibili nating pork meat ay fresh from the market. Yan. Yan po. Nugasan ko na po yung baboy. At chop mo po na natin into cubes yung ating prinitong tokwa para mamaya ay handa na po siya sa gagawin nating pag-mix during pagluluto ng tokwa at baboy. It's up to you mga lods kung gaano kalaki yung cubes ng ating tokwa. Ang mahalaga ay ma-maintain natin yung taste niya at saka firmness at crispy syempre kaya natin prinito.
Yung iba naman ay cubes ng maliliit nila pinipito kasi para crispy daw. Pero masyadong laborious pag ginawa mo. Kaya I prefer this big cubes, then I chop na lang yung ating tokwa. Set aside po muna natin siya mamaya para sa pag-mix ng ating menu. Painit ulit tayo ng kawali. Lagyan natin ng cooking oil. Kayo na pong bahala kung gaano karami ang cooking oil. Tansyahin na lamang mga lods. Lagay po tayo ng bawang. Ang ating bawang pangontra sa mga aswang. Gigisa po muna natin yung ating isang mixture, yung prinitong baboy o yung pinakuluan na lang. Much better ay wag muna kayong magsasangkap ng iba. Only garlic and onion at yung ating pork meat. At ilagay na natin yung ating bagong hugas na pork meat. Yan. Kitang-kita pa po, medyo pinkish pa po yung kanyang pagka-karne. Kaya dapat sa pagbilip ko sa market ay mabusisi din po tayo. Kasi nakadepende yung result ng ating menu sa ating mga biniling ingredients. Most especially yung ating karne at yung tokwa na ating pili. So, gisa po natin siya. So, wag na po tayo maglagay ng water. Much better ay yung sariling mantika niya at tubig ang magluto na po sa kanya until mag-golden brown yung ating pork meat. Takpan po natin and then let it cook for a few minutes. Makikita po natin siya ay naluluto siya sarili niyang mantika. So, much better po ganyan yung maging result. Yung sarili niyang oil ang magprito sa kanya. So let it cook for another few minutes. Ng paminta. Yan. At konting Ajinomoto, yung ating bechin. Kung wala kayong Maggi bechin, pwede po. Then, stir po natin for a seconds para mag-mix po yung ating mga idinagdag na ingredients. Kung makikita niyo po siya ay unti-unti na pang naluluto. And then mamaya, magmamantika po yung ating pork meat. So yun po yung maganda doon. Then, let it cook again. Ayan, so kumukulo na po siya. So, mamaya ilalabas na po yung kanyang natural oil from the meat. So, yun po yung maganda doon. Kaya, I advise kanina na wag na po kayong magdagdag ng oil kasi yung sarili niyang mantika na magluluto sa kanya. Para naman sa other ingredients, so mag-chop po tayo ng onion spring para sa pang-mix natin sa ating meat and tofu mixture. At syempre mamaya pang toppings na rin sa ating gravy. So meron din po tayo dyang siling labuyo para sa mga kauragon at mga kakusinang mahilig sa sili. So it's up to you mga lods, mga nanay, kung gaano karami yung sili. Tatantyahin nyo po. Baka naman sa sobrang anghang ay hindi na makain yung ating tokwa at baboy menu.
Don't forget to share this video mga Lord, para na sa gayon ay makatulong tayo sa mga ilang ng tahanan, sa mga nanay na mahilig magluto, at syempre sa mga tatay din na mahilig magluto. Mas maganda yung marunong tayo magluto para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating family. So mas ma-appreciate nila na tayo talaga nagluto. Please comment below sa ating comment section and then share na rin po yung ating video. Okay? Since na-prepare na natin yung mga ingredients, ayan, kung makikita nyo po ay nagmamantika na yung ating ginisang pork meat. Yan po yung magandang texture niyan. Until we let it golden brown para mamaya sa ating final mixture ng ating tokwa at baboy niya. Sarap! Prepare naman tayo ng final mixture natin. Kung wala kayong Dairy Queen, yung margarine lang na nabibili sa market, mura lang po ito, mas maganda po yan. Pampalasa din po ito. So, ilagay kayo ng margarine, a little bit amount lang para na sa gayon ay maluto yung ating final mixture, the onion and the garlic. Lagyan na natin yung ating final na bawang. Yan. And then, sunod po natin yung ating garlic. Yan. Sibuyas na hiniwa into cubes. Tsak, yung mga manonood nito ay nakakatakam na. So, lalo-lalo na yung final result namin ating may napakasarap talaga. Siyempre, inimix na natin yung ating pork meat na golden brown talaga siya. Yung excess oil po hindi ko na tinanggal. So, mas mag-mix ko po yun ng kanyang ingredients dyan sa ating final mixture. Haluin po natin para nang sa gayon ay maghalo yung lahat ng mixture. Let it cook for a minute. And then, lalagay po tayo ng soy sauce. Up to you for how gaano karami yung soy sauce natin, pero mas maganda mag kulay brown talaga siya. Mag-mix yung soy sauce and then the oil ng galing sa pork meat. Yan, haluin nyo lamang po mga lods, haluin ng haluin para nang sa gayon ay mag-mix talaga yung ating final ingredient. Yan, yummy, napakasarap. Siyempre, maglalagay din tayo ng suka mamaya. Ilagay po natin yung ating
siling labuyo para pampaanghang at syempre para pampalasa talaga. Mukhang tataob ang isang kalderong kanin nito. Maglagay din tayo ng dahon ng laurel para mas lalong sumarap ang ating karne. And of course, dagdagan natin ng soy sauce. At syempre, ibuhos na natin ang sukang sasa na galing Infanta, asim-asim ni Lola. Joke lang mga lods. Yan po, para pang pasarap. Konting paminta para lalong lumasa yung ating final mixture ng tokwat baboy menu. Then, haluin ulit natin mga lods. Yan, kumukulo na. Napakasarap. Wala pang tokwa yan, pero katakam-takam na. Then, ilagay na po natin yung ating Mamacita's oyster sauce. So, I prepared sa 1 kilo po ay 2 Mamacita sachet ang aking ilinagay para na sa gayon ay mag-blend at optimize yung lasa niya when it comes sa alat at tamis. Sarap. Siyempre, maanghang po ito. Then, mix truly natin mga lord para kumalat yung ating additional seasoning ng Mamacita's oyster sauce. So yummy! Kahit wala ng tokwa, ulam na, di ba mga lord? Ibudbud na natin yung kalahating onion spring na ating ginayat para additional spices ating tokwat baboy menu for the day. At syempre, the final receipt, yung ating crispy tokwa. Ayan. So sarap mga lods. Mukhang taob talaga ang isang kalderong kanin nito. At sasabayan nyo pa ng soft drinks na malamig. Ooh, so sarap. Hindi na naman tayo nakasunod sa ating diet for the day. Okay lang naman yan mga lods kasi tanghali na. Kain muna ngayon, diet na tomorrow. So, dinagdagan ko pa ng konting soy sauce para pantimpla sa ating final mixture. Sarap na mga lods ang ating tokwat baboy menu.
So, ayan na nga mga Lods, yung ating final plating. So yummy. Yan, handang-handa na niya sa kainan, sa ating hapagkainan. Mamaya, tatawagin na lang natin ating mga kasambahay. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, at kung sino pa man ang nasa inyo. Magkagayong bisita. Tsak, masasarapan sa inyo tokwat baboy menu for the day. Pero para maging presentable, ilagyan po natin siya ng onion screen, yung ating, okay ba mga Lods? Para mas lalong maging attractive, ilagyan po natin siya ng siling labuyo. Oh, so yan, sarap. Wow! Thank you so much for watching mga Lods. Siyempre, huwag niyong kalimutan i-share yung ating menu for the day, yung ating tokwat baboy menu special. Dito lamang yan sa ating cooking vlog video for the day. So don't forget to share, comment, at tag nyo na rin po sa ating mga timeline para sa gayon makita po. Okay, bye-bye! So ito po ang inyong Chef Ben na nagsasabing maraming salamat sa ating menu tokwat